Ciao raga! Musta naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Bilang isang worker dito sa Italia, melyo na ikaw ay aware sa iyong mga karapatan. That way, na ma-maximize mo yung mga bagay na entitled ka pala. Alam mo ga din ang ginagawa ng maraming mga Italyani na nakakatanggap sila ng kanilang sweldo kahit hindi naman pumapasok sa kanilang laboro. Bukod sa permesi, ferie, malatiya, ano ba yung isa pang dirito na legal ang hindi pagpasok sa laboro pero patuloy na makakatanggap ng sweldo? Alamin din natin, sino ba yung mga workers na hindi entitled diyan? As in, excluded sila samantalang karamihan ay pwede naman na mag-avail niyan. Alamin natin ang detalye raga, dopo ng sigla, partiamo! Ang pag-uusapan natin sa video na ito ay tungkol doon sa dirito ng mga laboratory dito sa Italia patungkol sa congedo parentale. Ano ba ang congedo parentale? Ang congedo parentale ay nakapaloob sa legge Italiana na ang purpose niyan ay para bigyan ang mga magulang, yung mga working parents ng panahon para pangalagaan nila ang emotional and social needs ng kanilang mga anak na nahahadlangan sila na gawin iyan dahil sa kanilang pagtatrabaho. Ang congedo parentale ay isang tipo ng optional leave sa trabaho na sa panahon na iyon ay makakatanggap pa din ng isang bahagi ng sweldo para sa mga buwan na cover ng paid na congedo. Ngayong 2026, ang congedo parentale ay pwedeng i-avail ng isang working parent hanggang sa ang kanyang anak ay maging 14 years old. Important reminder, ang congedo parentale ay exclusively intended para sa pag-aalaga sa anak at hindi pwedeng gamitin sa ibang purpose dahil maaari na ikasisante iyan sa trabaho kapag ka napatunayan ang pag-abuso. Ilang araw ba ang pwedeng gamitin para sa congedo parentale? Ang parehas na magulang ay entitled na magagamit ang congedo parentale para sa bawat anak hanggang sa maging 14 years old ang filyo. Ang total na bilang ng mga araw na pwedeng gamitin ng ama at ng ina ng bata ay hindi maaaring lumampas ng 10 months. Pero, maaari namang umabot hanggang 11 months kung ang ama ay gagamit ng at least 3 months ng congedo parentale. Ang bilang ng araw ng congedo parentale ay iba-iba base sa tipo ng laboro ng parehas na magulang. Example, yung isang madre na dependente, 6 mesi. Yung padre naman na dependente, 6 mesi din. Pero, maaaring umabot ng hanggang 7 months kung ang ama ay gagamit ng at least 3 months ng congedo parentale. Tuloy-tuloy man or putol-putol. Kapag ka naman single parent, 11 months. Workers na iscritti sa gestione separata INPS at maging ang mga lavoratrici autonome, 3 months. Na dapat ay gagamitin sa first year ng filyo. Take note, kahit ang anak ay adopted, ay entitled din sa parehas sa karapatan para sa congedo parentale. Magkano naman ang masusweldo kapag ginamit ang congedo parentale? Mula noong August 13, 2022 sa mga panahon na iyon, ang indinita ay equal to 30% ng sweldo regardless ng edad ng anak. Specifically, ang congedo parentale ay 30% ng sweldo para sa first 3 months na ginamit ng parehas na magulang, meaning ang total ay 6 months. Dahil doon sa Dekreto Legislativo numero 105/2022, dinagdagan pa ng another 3 months ang paid na congedo parentale na pwedeng gamitin ng parehas na magulang, alternatively. Ibig sabihin, mayroong 9 months na paid na congedo parentale regardless ng edad ng anak. Pero maximum of 6 months naman para sa isang single parent. Kapag lumampas na dyan ang gagamitin na congedo parentale,
ang mga iyon ay hindi na babayaran or unpaid congedo parentale. Pero bakit ang iba ay 80% ng kanilang sweldo ang binabayaran kapag sila ay nagkongedo? Dahil sa Legge di Bilancio ng 2023, itinaas ang bayad. Ang first month ng congedo parentale ay 80% ng sweldo sa halip na 30% laang. Exclusively iyan para sa mga magulang na bumalik sa kanilang laboro after ng congedo di maternita mula January 1, 2023. Ang congedo parentale na 80% ng sweldo ang bayad ay dapat na gamitin within the first 6 years ng edad ng anak. Poy, dahil naman sa Legge di Bilancio ng 2024, dinagdagan ng isa pang buwan na 80% din ng sweldo. Again, dapat na gamitin within the first 6 years ng edad ng anak. Merong paraga. Dahil naman sa Legge di Bilancio ng 2025, dinagdagan ulit ng isa pang buwan. Kaya ang total na ay 3 months na 80% ng sweldo ang babayaran. Pero, ang 3 months na ito ay exclusively na magagamit ng mga workers, either public o kaya naman ay private, na nakatapos o matatapos ang congedo di maternita o paternita after ng December 31, 2023 or December 31, 2024. Paano naman mag-apply ng congedo parentale? Tandaan, dapat na mag-present ng application ahead of time para sa congedo parentale. Dahil ang babayaran lamang ay ang mga araw ng congedo na ginamit after ng pagpipresent at maaprubahan ang dumanda. Ang application ay isinasubmit sa IMSS. Kaya ang pwedeng gawin ay ikaw mismo ang mag-a-apply online doon sa sito ni IMSS. Usando ang either na Speed, CIE o kaya naman ay CNS. Pwede din na magpa-assist sa numero verde ni IMSS o PURE magpa-assist sa isang patronato. Ang pagamento ng congedo parentale ay kariko ni IMSS. Normally, ang pagamento ay sino-shoulder muna ng datore di lavoro at kasama sa monthly na busta paga. Tapos ay nire-recover naman ng datore kay IMSS ang ini-advance niyang payment para sa kanyang worker. Kaya mag-provide ng copy ng retributa ng dumanda sa iyong datore para doon sa congedo. Pero mayroon namang mga kategorya espesifike na mayroong opsyon na ang pagamento ay diretsyo na doon sa laboratory. Kagaya ng nabanggit natin kanina, huwag abusuhin ang congedo parentale. Dahil kung sakali na mapatunayan na mali ang paggamit ng congedo parentale, dahil nakita na inabuso ang congedo, maaaring maging grounds yan for termination or lisensyamento sa laboro. May possibility din na ipabalik ni IMSS ang natanggap na bayad para sa congedo parentale. Kailan ba naaabuso ng isang magulang ang congedo parentale? Halimbawa, nagcongedo pero may pinapasukan pala na ibang laboro durante ng kanyang congedo. Isa pang example, nagcongedo para maalagaan ang anak pero ang oras ayon ay inilaan niya sa kanyang sarili o personal travel. Kaya huwag abusuhin ang congedo parentale. Gamitin para mag-dedicate ng oras at panahon para sa anak. Kasi yan naman talaga ang purpose ng congedo parentale. Importanteng tanong na dapat na masagot, sino ba yung mga workers na hindi entitled sa congedo parentale? As in, excluded sila. Purtroppo, ang mga nasa laboro domestiko, yung mga COLF, badante, babysitter, ay hindi entitled sa congedo parentale. Kahit na sila ay regular din na nagtatrabaho at mayroong mga anak na below 14 years old. Ang mga nasa laboro domestiko ay entitled lang sa maternita obligatorya na 5 months. 2 months before manganak, tapos ay 3 months after na manganak. Maaari ding gawin na 1 month before manganak, tapos ay 4 months after na manganak. As long as health conditions allow it at dapat na mayroong kalakip na Justa Certificazione Medica. Mayroon ding congedo di paternita. Yan naman ay previsto para sa mga padri laboratory domestici.
Yan ay nasa batas din para naman doon sa mga tatay. Ulitin lang natin, unfortunately, ang mga nasa laboro domestiko, either na ina o ama, ay hindi entitled sa pag-avail ng konjedo parentale. Hey Raga, ano masasabi mo dito sa ating pinag-usapan na info na ito? Unfair ba yan para sa mga nasa laboro domestiko? Ikaw, Garaga, ay nagtatrabaho bilang operayo o operaya at ikaw ay nakakagamit na ng konjedo parentale. Sana makapag-comment ka para na sa ganun ay malaman din at maging informed din yung ating ibang mga kababayan dito sa Italia. Maraming salamat sa panonood mo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Sana ay ma-share mo rin ito sa iba para sila man ay maging aware din sa karapatan nilang ito bilang mga manggagawa dito sa Italia. Once again, this is Chad. And always remember, Chad will guide. Grazie raga, alla prossima!